huwag agad-agad mag-asawa, makinig sa payo ng magulang. Dahil mahirap pag ikaw lang yung nagdesisyon sa sarili mo. Saka mo maiisip yun pag ikaw ay lumagay na sa kagaya kong sitwasyon. Saka mo maiisip yung payo ng magulang mo sa iyo na sasabihin mo sa sarili mo ay kung nakinig lang ako sa magulang ko, ay di sana hindi ako ganito. Ayun. Yan. Isang mapagpalang hapon po sa lahat. Isang mapagpalang hapon kay Kuya Bal, Ate Edna at Kalingap Rob at sa buong team ng Kalingap. Isang mapagpalang hapon po. At mapagpalang hapon din po sa mga kasama natin dito po sa Gumakalanding Pad, kina Kalingap Lydia, Kalingap Rose, Bilyones TV, Rose Oralde Mix Vlog, at shoutout din po kina Pastor Brother Paas, kina Engineer Agol, kina Tito Mandy Official. Sa mapagpalang hapon po sa inyo. At din po kina Kalingap Ambassador Jose ng Pilar Sorsogon, kina Kalingap Popsi, kina Ate Mara Mara 77 Vlog sa mapagpalang hapon, at kay Raimundo Dacuba Vlog, mapagpalang hapon po, at kay Mr. J the PWD dyan sa Mindanao, at ganun din po kay Jal TV, kay Glenn SC TV, mapagpalang hapon po. At sa hapon pong ito mga kalingap, tayo po ay naandito sa Barangay Malabtog, at tayo po ay meron pong pupuntahan na mag-anak. Ito po yung bahay po nila mga kalingap, at pasyalan po natin at kumustahin ang sitwasyon, kalagayan ng buhay ni na ate. Yan, tayo po mga kalingap, ating po siyang puntahan. Ito po mga kalingap ang bahay ni na ate. Yan, ating pong puntahan. Yan, pagpalang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Ay, Kap, magandang hapon po sa inyo. Kumusta po? Mabuti naman po. Ay, papay, lagi niyo po kami naaalala dito. Dalawin ang aming mga kabarangay para po yun. Maraming salamat din po kay Kuya Bal sa ginagawa niyo. Napipili yung aking mga kabarangay. Talaga po sila'y talaga pong kulang. Lalo ngayon, buntis na naman po, huwag ka dyan sa hagdan at baka mamaya ikaw ay mupo ka dyan sa isang tabi. Ayan. So, magandang hapon po uli, Kap. Yan ate, magandang hapon sa'yo ate. Magandang hapon po. Kumusta ka na ate? Okay lang po. Yan, ilang taong ka na ate? 23 po. 23. Ano ate, nahuyok ah. Pataba. Nahuyok. Mabigat. Nahuyok. Yan ate, anong pangalan mo ate? Mira po. Si Ate Mira. Yan. Ikaw ay 23 Opo. years old na ngayon. At yung asawa mo ilang taon na? 25 po. 25 na. Ilang anak mo ate? Dalawa po, patatlo yung lalabas. Patatlo. Buntis ka ate? Opo. Alam mong buntis ka? Ha? Sa totoo lang sir, hindi ko talaga alam. Hindi mo alam na buntis ka? Dahil nagpapatingin pa ko yung mga naghihilot ay Oo. wala po sila sa akin makapkap, wala rin silang mapulso. Tapos naglapit pa ako sa barangay, naghingi ako ng tulong para makapagpa-check up. Ang una pong hatid sa akin ay ooperahan. Bakit ka operahan? Kasi sabi daw po ay yung may infection ang loob ng tiyan. Yung sa baga po, may infection daw po. Tapos inanuhan po ako ng ultrasound. Hindi ko agad siya nagawa. Isang buwan pa po siguro bago lumipas, bago ko napagawa. Doon po sa ultrasound ay may bata. Sa ultrasound may bata. Opo. Nagpapasalamat po ako dahil bata. Kung po ay di malaking gastos. Ibig sabihin ate, hindi mo talaga alam na buntis ka. Pero ngayon alam mo nang buntis ka ngayon. Buti na lang nagpapasalamat ka kasi buntis ka Meron pa rin pong sakit. Bakit? May infection po ako ay. Infection saan? Sa matres. May ka sa matres? Anong sabi? Po ay sinabihan po ako. Kasi sinabihan po.
Malaki pong gastos. Yun ang sabi sa'yo. Opo, cesarean po ang hatol sa akin ng doktor. Dahil may infection po. Hindi po kasi yung bata nagalaw sa tiyan. Hindi ko po siya maramdaman. Kahit ngayon, di mo naramdaman? Madalang po. Swerte na pong gumalaw siya sa isang araw. Pero na ano siya, nagalaw naman. Pag minsan po hindi ko talaga siya maramdaman, wala. Ang ganun. Mahirap po. Dahil sabi ko nga po, hindi ko alam kung sa kanila ko ang paopera namin. Dahil ngayon hirap ang buhay. Anong trabaho ng mister mo? Ay, sa bundok lang po yun. Anong trabaho niya sa bundok? Nagabunot. Nagpapaaraw po magbunot. Nakikitrabaho po. Pag may nakuha sa kanya, nagtatrabaho po siya. Nagbubunot ng Papaaraw. nyog, nagpapaaraw. Magkano araw ng asawa mo? 300 po. Ang araw, medyo mababa ano. Tagaan po. Mahirap po. Ay, kumusta naramdaman mo ngayon sa iyong tiyan? Mahirap, sir. Hindi ko siya maano. Kasi hindi ako makakilos ng ayos. Nasakit ang mga ganito ko. Pero lagi kang nagpapacheck up naman. Ngayon po, hindi ako makapagpa-check up dahil ngayon nga po, nagkuha ko ay lulaan na po ng medical sa barangay. Binigyan po nila ako ng tulong. Nakakuha po ako ng konting tulong. Naibili po ng gamot. Nagagamot po ako. Niresetahan po ako ng gamot. Mabuti naman, meron kang anong gamot na iniinom ano. Nung una nga po ay sabi ko nung sinabi nga po ng doktor na ako ay uoperahan, sabi ko sana nga po bata na lang. Kasi wala rin po silang ma-detect na heartbeat. Sa ultrasound lang po talaga siya nakita. Pero ngayon, buti at least nagalaw naman siya. Ilang months na ate? Ang bilang ko po sa kanya is 7, mag-8 siya. Mag-8 siya ngayong? Ngayon po September 8 siya. Ay sa ultrasound po ay November pa po ang anak. Ay di sa 7 pa lang po siya ngayon. Kumbaga hindi mo talaga alam Hindi ko po talaga alam. Na... Wala po siya sa plano talaga, sir. Ito ate, itong bahay niyo ate. Itong bahay po namin ay tinulungan kami ng mga kabarangay namin. Maibangon namin ito. Ayun, salamat kay na kapitan Tinulungan po ng mga kagawad. Tulong-tulungan po nila para maibangon. Kasi hindi na po namin kakayanin kung uupa pa kami. May bahay po kami dati sa bundok. Ang inaalala ko po, nag-aaral po yung panganay ko. Malayo, hindi po siya maka-uwi-uwi. Ay, yung asawa ko po, laging wala. Bali itong mga batang ito ate, mga kalarlora yan. Ito po, pinsan niya, yung dalawa. Ito lang anak mo. Ito po. Yung karga mo. Saka yung panganay. Opo. Dito pala ito po mga kalingap ang bahay ni na ate. At natayo po ang bahay na ito dahil din po sa tulong ng mga barangay official ni na kapitana at ng mga barangay official po sa barangay na ito ng barangay Malabtog. Ayan, kumbaga ay hindi na sila mangungupahan. Nagagamot po, sir. Ilang taong ka ate nag-asawa? 17 po. 17 years old ka nag-asawa. Anong ika nag-asawa? Nagkaanak ka agad? 7. Yung asawa mo, ilang taon yun? 18 po, 19. 19? Kasal na kayo? Hindi po. Hindi pa kayo kasal ng asawa mo ngayon? Hindi sir makapagpakasal dahil siya walang pinyag. Hinahanap po bagay yun sa Pero meron naman siya mga birth certificate? Meron naman po. Madali lang gawan ng paraan yung binyag. Nahiya nga po siya. Gusto ko siya pabinyagan, nahihiya siya. Madali lang gawan ng paraan yun kasi mahalaga ang kasal ate. Kasi ang kasal ay yun ay way para pagpalain ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Naman po kami nilulaan at tulungan po kami. Siguro po pag natapos na yung gastusin na para siguro po yung mga susunod na taon siguro po yung Bali 17 years old ka pala nag-asawa ate. Opo. Kumusta naman yung nag-asawa ng maaga? Ay, sir, mahirap. Mahirap pala po talaga yung ikaw lang mag-desisyon sa sarili mo.
17 years old ka nag-asawa. Mahirap po. Sa tingin, sa mga magulang wala rito? Patay na po si daddy. Tatay mo? Nasa Mindoro po. May kapatid ka? Meron po. Malayo ka pala sa mga mahal mo sa buhay, ano? Layo po. Gan- Mahirap. Gano'ng kahirap ate yung nag-asawa ng maaga? Ay, sobrang hirap po sir dahil nandiyan yung magiging problema mo. Yung hindi mo naranasan nung dalaga ka, mararanasan mo pag may asawa ka na. Ano nga pangalan mo ate? Hirap po. Si Ate Mira. 17 years old ka nung ikaw ay nag-asawa. Natanong ko nga ano yung mahirap ano? Mahirap siya. Sobrang hirap. Dahil nakaranas ako yung naranasan ng magulang ko sa akin na andyan yung paano ko mapalaki yung mga anak ko. Paano kami sa araw-araw. Maigi po yung asawa ko, masipag. Hindi po siya nawawalan ng trabaho. Yung kagandahan ano? Kahit kami ganito lang, hindi kami ng sobrang hirap na hirap talaga. Nakakaraos po. Pinipili. Nakakaraos din. Kasi ba 17 years old ka nag-asawa, bali ilang taong ka na ngayon ano? 23 po. 23, matagal-tagal na. Marami ka ng pinagdaanan ano? Ay, marami siya. Lalo na ngayon na yan, buntis ka, manganganak ka. Mga anak. Ilan ba plano yung anak? 3 po. Ano para ano? Kasi kawawa rin naman ang mga bata no kapag maraming anak. Ayan si ate. Ayan ate. Ayan hingan kita ng ano yung maipapayo mo sa mga kabataan ngayon. Na kagaya mo na pumasok ka sa pag-aasawa ng 17 years old na nabanggit mo mahirap ba? Sobrang hirap po. Sobrang hirap ate. Ano? Sa una po, akala lang ay masaya. Masaya kayo dahil magkasama kayo. Pag dumating na yung mga araw at yung buwan na dyan mo mararamdaman yung hirap. Hindi mo alam kung paano mo iaano yung pamilya mo. May dadating na araw na mag-aaway kayo. Yung halos bagsak ka na. Dahil pag may anak ka na, hindi mo maintindihan kung paano ang mga anak mo. Kung paano ang maghapon ng mga anak mo. Siyempre, kumbaga masakit sa kalooban bilang isang magulang. Yung pangailangan, yung pagkain, pag gatas. Pag hindi mo na ibigay pangailangan ng anak mo, wala, iiyak ka lang sa isang tabi. Kaya sa mga kabataan, agad-agad desisyon, pag-ihipan po mabuti at ang pag-aasawa po ay hindi kanin na pag napaso ay iluluwa. Hindi po gayong kadali. Mahirap. Napakahirap. Kaya yun sa mga kabataan makakapanood nito ate na naranasan mo kasi yan kaya nasasabi mo Naranasan po. Kung ang magiging asawa nila ay kagaya ng asawa ko masipag, walang bisyo, hindi sila mararanasan yung halos hirap na hirap sila. Kami naman po sila ay okay, kaso nga lang pag yung mga anak ko nagkakasakit, hindi ko po kaya. Hindi po namin kaya kasi yung kinikita niya sa araw-araw, hindi naman po nasapat lang. Hindi po kami makapagtabi ng kaunting pera kasi ang anak ko po nagatas, napasok, lalabas pa yung may isa pa pong anak na lalabas. Mahirap po. Tapos malayo ka pa sa mahal mo sa buhay Wala po akong kontak sa kanila. Hanggang ngayon lang ang kontak. Wala po ako sa sariling cellphone. Pero nasa Mindoro sila. Yung nanay ko po ay namatay na nung nakarang taon. Mag-isang taon na po siya ngayon, January 31. Nakapunta ka naman? Nakapunta po ako sa kanya. Umalis po ako namin 2017 nang bumalik pa ako ngayon. Nang bumalik pa ako sa kanila ay 2023. 2023. Mahirap po dahil yung nalipas yung araw at buwan ay hindi po sila nakikita. Nakikitawag po ako sa may cellphone. Pero ate, nung time na yun, nung ikaw ay pumasok sa pag-aasawa na 17 years old, ano yung naging payo sa'yo ng iyong magulang?
Wag daw po agad magdesisyon ng dali-dali. Pag-isipan daw po mabuti ang mga desisyon. Siyempre po, kabataan, matigas ang ulo. Kala ganyan lang kadali. Walang kadali, ano? Ay hindi naman po pala. Oo. Apakahirap. Kumbaga ang pagmamahal ay Ay, ano? wala po. Pag sinabing mahal mo, ay mahal mo, sasama ka kahit saan pumunta. Ay ang pagdating po ng problema, doon mo po maiisip yung sinabi ng magulang mo na, kung nakinig lang ako ay nanay. Pinagsabihan ka rin ng nanay mo. Opo, pinagsabihan din po ako. Kaya lang, Ay matigas po ang ulo ko. Ayan, ang inabot ko. Hirap. Kumbaga, no? Hindi nakakabusog ang pagmamahal. Hindi po. Pag kumalaman siya, hindi pwedeng isaing ang pagmamahal. Hindi po pwedeng isaing ang pagmamahal. Hindi po Wow. pwedeng ipakain sa mga anak yung pagmamahal. Hindi pwedeng pakain, ano? Ayan si ate. Ate, salamat ha. Opo. At minsan pa ate, payuhan mo yung mga kabataan ngayon na kasi naranasan mo, yung ano yung mapapayo mo sa kanila, sa mga kapod ng mga kabataan ngayon. Huwag agad-agad mag-asawa, makinig sa payo ng magulang. Dahil mahirap pag ikaw lang yung nagdesisyon sa sarili mo. Saka mo maiisip yun pag ikaw ay lumagay na sa kagaya kong sitwasyon. Saka mo maiisip yung payo ng magulang mo sa iyo na at sasabihin mo sa sarili mo ay kung nakinig lang ako sa magulang ko ay di sana hindi ako ganito. Ayun. Yan, salamat ate, ano? Yan, kami ay napapasyal dito. Salamat din po. At salamat ate, ano? At kami ay napadako sa inyong tahanan. Ito po mga kalingap yung bahay po ni na ate. Yan, dingding po nila ay kortina, ang plywood kumbaga ay hindi pa tapos yung bahay po nila. Na kumbaga ay malaking bagay din ito kina ate na hindi sila mangupahan ate. Yan ate, tayo ay manalangin tayo. Pwede ka bang ipanalangin na naniniwala ka walang imposible sa Diyos? Ay, totoo po. Na yung sinasabing sakit, infection ay kayang pagalingin ni Lord yan. Totoo po yan. At naniniwala ka ba na manganganak ka ng normal, na may himala ang Diyos? Nasabi ng doktor, ikaw ay masisaryan, pero kung ikaw ay mananalig sa Panginoong Hesus, manganganak ka ng normal. Iingatan ka ng Panginoon at ang isisilang mong bata. Ano ate, ano? Sige ate, tayo ay manalangin, pakipikit mo ang iyong mata. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo si ate. Batid mo po Panginoon ang nararanasan niya at nagaganap sa kanya pong buhay. Dalangin ko po Panginoon na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay iyo pong ingatan. Sapagkat ang buhay naman namin Panginoon ay mula po sa iyo. At anuman po Panginoon yung mga infection o sakit, karamdaman, simula ulo hanggang talampakan, sa kanyang kalamnan, dugo, buto, ay inaalsa namin ang kapangyarihan. Dalangin po namin Panginoon ang paghimala, ang himala mo Panginoon sa kapatid naming ito, ang kagalingan niya at normal niyang panganak ay aming pong dinadalangin. Marami pong salamat sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Yan ate. Ate makatulong sa iyo, sa inyong mag-anak. Ay, maraming Ang salamat bigas. po. Galing yan kay Kuya Bal Santos Matubang. Ay, maraming salamat po kay Kuya Bal. At kahit ilang araw ay katulong pansaing yang bigas yan ate Yan ay isa sa ibinabahagi namin galing kay Kuya Bal sa mga napupuntahan namin. Maraming salamat po. Ate, salamat ha. Salamat At din po. huwag kang mawalan ng pag-asa, lagi kang manalangin. Opo. Kapit ka sa Panginoon, manalig ka sa Diyos at si Lord yung talagang kauna-unahang tutulong sa atin. Ano ate, Salamat po. Yan, salamat sa time, salamat sa payo mo sa mga kabataan. Yan, God bless ate ha. Salamat, God bless sa'yo. Maraming salamat din po sa inyo. Mga kalingap, ating pong nakausap si ate. At sabi nga niya, 17 years old siya nung siya nag-asawa. At hindi madali ang pagpasok sa buhay pag-aasawa. Naandun nga na kung saan ay hindi nagkulang ang kanyang magulang sa paalaala sa kanya. Pero binaliwala niya yun. Sabi nga ay kapag kumuluan tiyan, hindi maisasaing ang pag-ibig. At yun si ate nagbigay ng advice ng payo sa mga kabataan na huwag agad papasok sa buhay pag-aasawa.
lalo na kung bata pa. Yan, salamat po mga kalingap. Ito po yung bahay ni na atin pong napuntahan dito po sa Barangay Malabtog. Yan, muli mapagpalang hapon po kay Kuya Bal, kay Ate Edna at Kalingap Rob, at sa buong team po ng Kalingap. At marami pong salamat mga Kalingap, yan, sa lahat po ng makakapanood po ng upload videos pong ito. Yan, pa-support po mga Kalingap ang ating pong YouTube channel, J Morelo Vlogs. Isang malaking tulong po yun mga Kalingap sa amin po, at sa mga kasamahan ko po dito sa Gumaka Landing Pad. Yan, marami pong salamat mga Kalingap. God bless po sa bawat isa. God bless po sa lahat ng naandito. At shoutout din po na Ambassador Kalingap po ng Pilar Sorsogon, at sa lahat ng mga kasama dyan sa Pilar Sorsogon, kina Ate Mara 77 Vlog. Yan, mapagpalang hapon sa inyo. Maging kina Kuya Ken's TV, kina Starax TV, kina Kalingap Gilbert, kina Kuya Marios Vlog. Sa mapagpalang hapon po sa inyo. Yan, marami pong salamat mga Kalingap. God bless po, Team Kalingap.